Sa sandaling ito, ang figure ni Luho ay lumutang sa harap ng Dharma Body, na parang ang dalawa ay nagsanib sa isa. Pagkatapos, hawak ang kanyang espada, agad niyang inilabas ang isang malakas na liwanag ng espada, bumababa sa karamihan. Ang mga mahihinang cultivator na hindi nakaiwas sa oras ay agad na nahati sa dalawa. Kasunod ng isang malakas na dagandong, ang mga bundok, ilog, at lawa ay nahati sa dalawa ng alon ng espada. Ang 10 nangungunang righteous expert ay matagal nang lumayo. Bagamat magagamit ng matandang demonyo ang Dharma Body upang makipaglaban sa 10 kalaban, malamang na hindi niya maisasagawa ang iba pang makapangyarihang pamamaraan, ngunit ngayon ay todo-todo na siya sa kanyang pinakamalakas na galaw. Ang pinakamahalaga ay ang ekspresyon ng matandang demonyo ay mukhang relax pa rin. Napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, isang pakiramdam ng takot ang bumangon sa kanilang mga puso. Tunay na tila walang kahirap-hirap. Natuklasan ni Lucio na ang Peak Experience Card ay tunay na karapat-dapat sa pangalan nito. Sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan, ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay agad na umaabot muli sa rurok nito. Ang Imperfect Heaven's Favor ay kumitil ng buhay ng daan-daang individual, na nag-iwan sa mga cultivator, maliit at malaki, na natakot at naghiwa-hiwalay. Hindi sila pinigilan ni Luho dahil ang kanyang target ay ang 10 nangungunang righteous expert. Gusto ninyong tumakbo. Sa kasamaang palad, masyado kayong mabagal. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala siya sa lugar na iyon na parang kidlat. Sa gitna ng himpapawid, mga bakas lamang ng kanyang figure ang nanatili. Ang ilang mga kontrabida ay natigilan. Ito ang Divine Technique Blink. Ang blink ay nagpapahintulot sa isa na lumitaw sa isang tiyak na lokasyon sa napakabilis na oras, na ginagawa itong isang mahusay na paraan para sa paghabol o pagtakas. Ang tanging disbentaha ay kumakain ito ng napakalaking dami ng vitality. Tapos na, ikatlong junior brother, dapat tayong tumakas ng mabilis. Ang master ay patuloy na gumagamit ng makapangyarihang galaw ng sunod-sunod. Hindi ko inaasahan na magagamit niya ang gayong pinakamalakas na galaw. Malinaw na mayroon siyang gayong kakilakilabot na lakas, bakit niya ito itinago sa buong oras? Hindi ba yun panlilin lang sa atin? Senior brother, senior sister, makinig kayo sa aking payo, manatili kayo dito ng tapat. Ang ating master ay nagtataglay ng divine technique, hindi kayo makakatakas. Nang marinig ang mga salita ni CIU Honor, napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga puso ng tatlong individual. Samantala, si Luo Chongfeng ay nakasakay sa hangin, mabilis na nagmamanyobra sa kagubatan. Paminsan-minsan siyang lumingon, nang makitang walang sumusunod sa kanya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng malamig na sensasyon sa kanyang likod, kasunod ng isang pamilyar na boses, matagal na kitang hinihintay. Bakit ngayon ka lang dumating? Nang makita ang nakakahiyang hitsura ng kabilang partido, kumajijek si Luho, anong nangyari sa iyong mayabang na ugali kanina? Nang marinig ito ni Luo Chongfeng, pinagpawisan siya ng malamig, lihim na nakaramdam ng miserable. Bakit ako ang hinahabol ng matanda at hindi ang iba? Pinilit niyang magsalita, pinipigilan ang kanyang takot, nagamit mo na ang napakaraming kapangyarihan mo, kung magpapatuloy ka, mauubos ka lang. Sabi niya, ngunit pagkatapos niyang matapos magsalita, si Luho ay muling nagbagong anyo sa kanyang Dharma Body. Alam ko lang ang isang pinakamalakas na galaw, deklarasyon niya. Sa gayon, kinontrol niya ang kanyang napakalaking Dharma Body na parang tinatakpan ng langit at agad itong pinindot pababa. Sa mundo ng cultivation, kakaunti ang mga cultivator na kayang makabisado ang 100 Tribulations Profound Dharma, at kung makakamit nila ang 8-lift Golden Lotus, mas bihira pa sila. Sa ilalim ng napakalaking presyon, walang kapangyarihan si Luo Chongfeng na lumaban, umuubo ng dugo at nagtamo ng panloob na pinsala. Sa sandaling ito, napuno siya ng matinding takot. Anong silbi ng paglalaro ng walang katapusang pinakamalakas na galaw? Kasunod ng isang malakas na kalabog, ang lupa ay yumanig ng walang tigil. Ang Dharma Body, na may dalang matinding hangin, ay bumagsak na parang isang matayog na bundok. Matapos kumalat ang usok, si Luo Chongfeng ay naging abo, walang naiwang bakas. Matapos harapin ang makapangyarihang kaaway, napagtanto ni Luho na may natitira pang ilang minuto. Walang oras para habulin ang iba ngayon.
Kailangan ko pa ring harapin ang ilang mga masasamang tao na iyon. Kahit na maabutin ko sila, kakaunti lang ang mapapatay ko. Magiging sakuna kapag nawala ang epekto ng experienced card. Pagtatapos ng paunang gawain, ang susunod na misyon ay disiplinahin ang mga masasamang tao at dagdagan ang loyalty ng mga disipulo ni CIU Honor sa mahigit 80%, habang pinaparusahan ang tatlong masasamang tao. Siyempre, nagmadali si Luho na gamitin ang kanyang supernatural power at mabilis na bumalik sa bundok Jinting. Sa sandaling lumapag siya, natapos din ang peak experience time. Nararamdaman ang pagkawala ng enerhiya sa kanyang katawan, naramdaman ni Luho ang pagkawala. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang nakakatuwa. Nagtataka ako kung gaano katagal bago maabot ang kahariang iyon sa pamamagitan ng aking sariling cultivation. Sino ang matatalo ng isang matandang tulad ko ngayon? Kailangan kong mag-ingat, hindi ko hahayaang makita ako ng iba. Sa mga kaisipang ito sa isipan, dahan-dahan siyang lumapit sa tatlong masasamang tao. Sa sandaling ito, ang tatlong individual ay lumuhod sa lupa, nanginginig sa takot. Ang kanilang mga antas ng katapatan ay nagsimulang bumawi sa iba't ibang antas, gayunpaman, malayo pa rin ito sa sapat. Hindi pinansin ni Luho ang tatlo sa kanila at tumingin sa kanyang pinakabatang disipulo, si CIU Honor. Pagod na ako, tulungan mo akong bumalik. Nang marinig ito, agad na tumakbo ang maliit na siyam ng may kagalakan at inalalayan siya upang umalis sa lugar na ito. Pinapanood ang master na lumayo, nagsimulang magreklamo si Duan Mushan kay Old Four, talagang nagdulot ka sa akin ng maraming problema. Ano, paano ito naging kasalanan ko? Maingat kong sinuri ito at kinumpirma na nasugatan ng master. Sino ang nakakaalam na magiging ganito ang kalalabasan? Medyo mali ang kalkulasyon ko. Ano ang mali mong kalkulasyon? Baka napagod na ang master sa kanyang mga lumang trick at gustong sumubok ng bago. Dapat na ba tayong tumakas ngayon? Tumakas? Paano tayo makakatakas? Hindi mo ba nakita ang master na ipinapakita ang kanyang kapangyarihan? Samantala, sa pavilion sa bundok, humigop si Luho ng tsaa at nagsalita, alam mong nagkamali ka. Nang marinig ito, agad na lumuhod ang maliit na siyam sa lupa. Alam ng maliit na siyam na nagkamali ako. Hindi ko dapat sinuwi ang master. Master, maniwala kang palagi akong mabait. Pagkatapos marinig ito, bahagyang umubo si Luho, ang sinasabi ko ay hindi ang bagay na ito. Sa pagtatapos ng taon, umalis ka ba sa bundok Jinting at ninakaw ang mga sinaunang libro ng cultivation mula sa dalawang dakilang sekta? Oo o hindi. Ang dahilan kung bakit niya ito tinanong ay dahil walang motibo na natagpuan sa mga alaala ni Chi Tiandao para gawin ni CIU Honor ang ganoong bagay. Alam ng disipulo na nagkamali ako. Sinabi ng ikaapat na senior brother na ang mga hindi makapasok sa sinister list ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng bundok Jinting, kaya pumunta ako. Bahagyang nagbago ang mukha ni Luho nang marinig ito. Wala ring impormasyon tungkol dito sa kanyang mga alaala. Nagpatuloy si CIU Honor sa pagpapaliwanag. Ito ay isang ranggo na itinatag ng mga cultivator. Ang listahan ay puno ng mga cultivator na nakagawa ng maraming kasamaan. Master, ikaw ang unang ranggo at ang mga senior brothers at senior sisters ay nasa top 30. Pagkatapos marinig ito, hindi nakapagsalita si Luho. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya, tumayo ka, Honor. Ikaw ang disipulo na pinakamamahal ko. Mula ngayon, hindi ka na dapat gumawa ng masasamang gawain. Naiintindihan, si Honor, na nakatanggap ng kapatawaran, ay labis na nagalak at tumakbo sa likuran niya, kinukulot ang kanyang balikat. Kalaunan, tinawag ni Luho ang tatlong iba pang masasamang tao. Ang mga antas ng katapatan sa itaas ng kanilang mga ulo ay bahagyang bumuti, ngunit napakababa pa rin nila. Hanggat mayroong anumang bahagyang pagbabago, babalik sila tulad ng damo sa pader. Ang ikalimang disipulo, si Xiaoyu, ang unang nagmakaawa ng awa, ito ay lahat ng panandaliang pagkalito ng disipulo. Nagmamakaawa ako para sa kapatawaran ng master. Nang makitang may nangunguna, sumunod sina Duan Mushan at Ming Shirin. Ang mga disipulo ay nasa sekta sa loob ng 100 taon. Kahit na wala kaming mga merito, nagsumikap kami. Nagmamakaawa kami sa master na iligtas ang aming buhay bilang pagsasaalang-alang sa aming 100 taon ng kasipagan. Tumayo si Luho na nakalagay ang mga kamay sa likuran niya, hindi sila tinitingnan.
Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga ranggo sa Sinister List. Sumagot si Duan Mushan na siya ay nasa ika-18 ranggo, si Ming Shirin ay nasa ika-25 ranggo, at si Xiaoyu ay nasa ika-28 ranggo. Anong grupo ng mabubuting disipulo, sinira ninyo ang aking reputasyon? Nang marinig ito, nanginig silang tatlo at mabilis na inamin ang kanilang mga pagkakamali. Sa sandaling ito, biglang binago ni Luho ang paksa, ngayong alam ninyong nagkamali kayo, dapat kayong magbago mula ngayon. Hindi ninyo dapat ipagpatuloy ang paggawa ng masasamang gawain. Kaya ba ninyo iyon? Bagamat hindi nila lubos na maunawaan, sumagot pa rin sila ng sabay-sabay, masunurin. Hinimas ni Luho ang kanyang balbas at nagbuntong hininga, nagkamali rin ako. Nagkamali ako sa pagtuturo lamang sa inyo ng kultibasyon at hindi pagtuturo sa inyo kung paano maging mabuting tao. Dahil sa aking mga turo kaya kayo naging mga rebelding masasamang tao. Old 4, ngayong nabasag na ang hadlang ng bundok Jinting, parurusahan ko kayo sa pamamagitan ng pag-aayos ng hadlang. Hindi kayo dapat humakbang kahit isang hakbang palayo. Ang pag-aayos ng hadlang ay magiging mahirap at maaaring tumagal ng 8 hanggang 10 taon upang makumplito, gayunpaman, kumpara sa pagpatay sa kanila, ang parusang ito ay mas mabuti. Natural na naintindihan ito, ng dalawa at sabik na sumang-ayon. Tungkol naman sa parusa para sa ika-5 disipulo, si Xiaoyu, ay ang umalis sa bundok upang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Natunaw si Xiaoyu sa lupa at hindi naglakas loob na makipagtalo. Hindi lang niya alam kung anong mga kasalanan ang babayaran. Hindi tinukoy ni Luho at pagkatapos ay tinanong sila kung alam nila kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Si Ciu Honor ang unang sumagot, na nagsasabing ang pagbibigay ng benepisyo sa iba ay mabuti habang ang pananakit sa iba ay masama. Sinabi ni Old 4 na ang paggawa ng mabubuting gawa at pag-iipon ng mga birtod ay mabuti habang ang pagpatay at pagsusunog ay masama. Idinagdag ni Old 4 na ang paglilingkod sa bansa at sa mga tao ay mabuti habang ang pagtulong sa kalupitan ay masama. Nang marinig ito, umiling si Luho. Ang kanilang mga sagot ay masyadong mapagkunwari at malinaw na hindi ang gusto niyang marinig. Pagkatapos ay nagpanggap siyang malalim at nagtakda ng ilang pangungusap, maaaring hindi natin makamit ang perpekto, ngunit dapat tayong magkaroon ng malinaw na konsensya. Nang marinig ito, naguluhan ang apat sa kanila. Teka, hindi ba 1 buwan lang ang nakalipas nang sabihin ng master na ang sinumang hindi niya nagustuhan ay dapat patayin ng walang pag-aalinlangan? Iyon ba ang pagkakaroon ng malinaw na konsensya? Naiintindihan namin, Master. Tiyak na papatayin namin ang mga masasamang taong nanlait sa iyo, sagot ni Xiaoyu. Nasira ang espiritu ni Luho sa galit nang marinig ang sagot ni Xiaoyu. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang pader na ladrillo, gayunpaman, naintindihan niya na kakailanganin ng oras upang baguhin ang kanilang mindset. Pagkatapos ay hiniling niya kay Xiaoyu na manatili sa bundok upang tumulong sa pag-aayos ng hadlang at binalaan sila na ang kanilang mga nakaraang aksyon ay hindi hahawakan laban sa kanila, ngunit kung gumawa sila ng isa pang pagkakasala sa hinaharap, hindi niya sila palalampasan. Dahil nakapasok sila sa bundok Jinting, sila ay kanyang mga disipulo at paprotektahan niya sila. Nang marinig ito, mabilis na nagpahayag ng pasasalamat at pagpapasalamat ang apat sa kanila. Ang kanilang katapatan ay tumaas din ng malaki. Nasiyahan si Luho sa mga resulta ng kanyang kombinasyon ng biyaya at awtoridad. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang utos, umalis ang apat sa lugar. Habang pinapanood niyang mawala ang kanilang mga figura, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at binuksan ang panel ng sistema. Nagpakita ito ng gantimpala na 200 merit points para sa pagkumpleto ng gawain. Ang mga merit points ay maaaring gamitin para sa mga lottery draws, na may isang draw na nagkakahalaga ng 50 puntos. Maaari rin itong gamitin sa marketplace upang makipagpalitan ng mga item, armas, at pamamaraan, kabilang ang makapangyarihang Dharma Body. Gayunpaman, ang mga presyo ay labis na mataas, kahit na ang pinakamurang beginner level na Dharma Body ay nangangailangan ng 300 puntos. Nakalulungkot, maaari lamang niyang subukan ang sistema ng lottery at nagwagi ng isang reversal card. Hindi niya inaasahan na ang winning rate ay napakataas, at siya ay tuwang-tuwa. Plano niyang isave ang natitirang mga puntos upang bumili ng isang Dharma Body,
dahil ang kanyang kasalukuyang prioridad ay ang pagpapabuti ng kanyang cultivation realm.